Magandang hapon ho. Mm, Pambansang alagad ng sining Virgilio S. Almario. magandang Ah, hapon naman sa'yo. Kapansin-pansin ho yung kakaiba nyo sa ibang alagad ng sining. Gusto lang malaman siguro namin ng mga nakababata sa inyong manunulat. Kung sino ba si Virgilio Senadren Almario nung bata pa? Galing kayo sa pamilya ng mga politiko at guro. Tapos bigla kayong naging makata. Well, una, siguro dapat linawin ko na hindi ako galing sa pamilya ng politiko. Nagkataon lamang na ang tatay ko ay kinuhang vice mayor nung panahon ni Magsaysay. Naghahanap kasi sila ng mga ka-image si Magsaysay na mahirap, ganon, tao ng masa. So yung tatay kong sabungero, pagka sabungero ka sa aming bayan, ay popular ka, ay napili para yun, ikandidato kasama ng isang mayaman. So siya yung mahirap, yung kasama niyang mayor, yun ang mayaman. At nanalo, kaya nagkaroon ng politiko sa aming pamilya. At yun ay labis na uh, itinatagoy ng aking nanay na dahil sa palagay ng aking nanay at sa aking palagay din ay maraming nawala sa amin nang magpolitiko yung aking tatay. So hindi kami galing sa politikong pamilya. Hindi rin ako galing sa isang pamilyang mga guro dahil mahirap lang kami. Ang nanay ko ay isang modista, ang tatay ko ay isang magsasaka. Kaya mo lang siguro nasabing galing ako sa pamilya ng guro dahil yung mga kapatid ko naging teacher at ako naging teacher. Pero bago yung aming henerasyon ay mga isang pamilya kaming hindi nakapag-aral ang aming mga kamag-anak. Ang nakikita ko, yung siguro nasagot yung parang likas sa inyo yung pagiging pinuno. Dahil naging yung tatay nyo nga na namumuno ng Mga sabungero. sa bungero. At yun lang, babalikan ko ulit, yung lagi sa mga talambuhay nyo, nababanggit yung karanasan sa mga belyako at belyaka, na pinagpupuyatan ninyo, minsan wala pa raw kayo, hinanap kayo ng magdamag dahil nakatulog yata kayo sa isang Well, kulungan. ang aking kwento ay bata pa ako, mahilig ako talaga sa mga cultural events sa aming bayan. Kaya paborito ko yung may piyesta dahil nanonood ako ng mga palabas pagka piyesta. Paborito ko rin yung may patay dahil pagka patay ay merong lamayan. At sa amin, noong panahon na yon, maganda pa yung buhay pa yung mga kaugalian kapag naglalamay. Kasi parang cultural event yun pag naglalamay. Hindi ka mukha dito sa Maynila na kapag naglalamay, puro mga inuman o kaya sugalan. Doon sa amin, cultural events. May mga kantahan, may mga palabas, at bata pa ako, ay paborito ko nang kung mayroong grupo para sa mga bata, sumasali ako at nakikitula-tula at nakikiawit-awit. Yung sinasabing nawala ako, hindi naman ako nawala, kundi minsan nagkataon na namatay yung isa sa pinakabantog na folk poets, makata ng bayan sa aming baryo. At siya ay bantog birang duplero na naglalaro siya ng duplo. Kaya nung kanyang wake, yung mga duplero mula sa iba't ibang bayan ay nagsidayo para magpalabas ng duplo. At siyempre, malaking happening yon sa aming baryo. Kaya halos lahat ng mga tao ay nagpuntahan doon sa wake. At isa ako, siyempre, sa nandoon at naglamay. Kasi ang duplo, yung duplo kong napanood na talagang kahanga-hanga ay umabot hanggang mga bandang siguro alas 3, alas 4 ng umaga. So magdamag ako doon. Nung umi ako ay
lasing na ako sa puyat. Kaya nakatulog lang ako sa kanal. Hindi ko nalalaman. Hindi na ako nakarating ng bahay. Hinahanap lang ako ng tatay ko nung umaga dahil wala ako sa almusal. At nang mahanapin niya ako, natuntun niya ako nakahiga sa kanal at natutulog. Oo. Kung ganun ho ba, ibig nyo sabihin na ang isang alagad ng sining ho ba ay hindi isinisilang kundi nililikha? Poets are made, not born. Hindi ko alam. Kasi sa kaso nyo, hindi naman sabi nyo Hindi ko alam. lahi kayo ng mga alagad ng sining, bagamat ang inyong ina ay isang modista. Sa tingin saan niya nagagaling yung inyong, kasi kakaiba yung inyong Baka yung aking yung cultural atmosphere dun sa aking baryo ang nasimsim ko at yun ang nagdulot sa akin ng hilig, di ba? Kasi yung ingkong ko may hilig siya, pero dahil sabi nagdidirect siya ng komedya nung kabataan niya. Pero hindi ko na siyempre inabot yun, at nung inabot ko siya ay isang matandang napakasungit at hindi nagkukwento sa amin tungkol sa kanyang buhay bilang isang direktor ng komedya. Kaya wala akong alam tungkol doon. So, nadinig ko lang yon pag nagkukwentuhan yung mga matatanda. Yon, mas ang akin sigurong impluensya ay yung aking mga napanood, yung nakasama kong mga magsasaka na mahilig tumula. In fact, ang aking first tinuturon kong unang guro ko sa pagtula ay isang magsasaka na hook, na nahuli siya na may sakit na malaria nung panahon ng Hook Balahap Rebellion. Nakulong siya doon sa aming bayan dahil nandun sa aming bayan nung araw ang Ninita Unit Yun ang kilabot na mamamatay ng mga hook noong 1950s. So yung tatay ko, dahil nga sa bungero siya, marami siyang contact, pati yung mga sa army, nilapitan nung mga kamag-anak, nagpuntahan galing sa Pampanga, Kapampangan kasi sila. Puntahan galing sa Pampanga at nilapitan yung aking tatay para tulungan sila na huwag bugbugin, huwag patayin yung kanilang kapamilya. Ang ginawa naman ng tatay ko, tinulungan, at in fact, naikuhan niya ng parang temporary release na sa kanyang custody. Kaya yung na yon, ang naging tawag ko sa kanya ay Kuya Pitong, ay doon na sa amin tumira at naging parang magsasaka namin. Minsan, nakita ko siya nag-perform sa isang patay, sa isang lamayan. Siya ang hari sa Wego de Prenda. Nakita ko siya na ang una niyang ginawa, bumigkas siya sa Pampango ng tula. Pagkaraan, tinranslate niya yung kanyang tula in Tagalog. At gano'n ang ginagawa siya. Pag nakikipagsagutan siya sa ibang mga kalahok doon sa Wego de Prenda, tutula muna siya sa Pampango, tapos tutulain yun sa Tagalog yung kanyang tinula. Yung aming community kasi is a bilingual community, Pampango and Tagalog. Kaya talagang highly appreciated yung kanyang performance. Nung makita ko siyang ganon, dinikitan ko na sa kagad. Kaya tuwing may pagkakataon, nagpapaturo ako sa kanya ng tula. Pagka siya nasa bukid, pinupuntahan ko sa bukid, nagpapaturo ako ng mga rhymes, yung mga verses na pwede kong tulain din pagka ako ay nasasali sa tulaan. At siya rin yung nagturo sa akin ng mechanics kung paano, alin ba yung magkakatugma, paano nagsusukat. Kaya bago ako dumating talaga ng grade 1, marunong na ako tumula na may traditional form. Sino ba si Verling nung elementary at nung high school? Nabiyaan ho ba siya nung lakas ng loob na itinuro ni Makatang Pitong? Pitong? Well, wala. Pero dahil nadidinig nila ako siguro o nakikitang na
tumutula-tula sa lamayan. Nung ako'y nag-aaral na, pinatutula ako sa program. In fact, ang aking greatest moment yata nun nung ako'y grade 1, ang ginawa nila, sinama ako sa graduation ceremony. Diba? Pinatula ako sa graduation ng isang tula na hindi ko matandaan na kung ano. At ako yung gumawa mismo. Na? Alam mo naman yung microphone ng araw hindi mo yun na ibababa ng mababa, yung matataas na microphone, di ba? So, ang ginawa nila, nilagay nila ako ng balde dun sa ilalim. Tapos tumayo ako sa balde para maabot ko yung microphone. At tumula ako, basta alam ko lang yung aking impo, laging kinukwento yun at umiiyak daw siya nung madinig niya akong tumutula sa graduation. Yun. Tapos nung nag-high school kayo, naging parte ba kayo ng pahayagang pang-campus? Yung tatay ko kasi, ayaw niya yun. Yun ang aming conflict. Yan, kumbaga. Di ba? So, yung tatay ko kasi, ang kanyang frustration nga, nung siya maging politiko na, ay mahirap siya at di nakapag-aral. So, laging ang anxiety niya, pagka may bisitang dumarating, lalo na pagka mga foreigners, dahil panahon na ako, maraming pumupunta doon mga Amerikano di ba? So, lagi yan, hindi makatulog. Pagka hindi makatulog yan, tatanungin ko, tatay, ano ba nangyayari sa'yo? May bisita na naman kami Amerikano bukas ano yun? Siyempre, hindi ako marunong English Kailangan sumagot ako ng English. So, yun ang kanyang pinaka-anxiety at frustration. Kaya nung high school ako, kinuha niya kagad ako na mag-aral ka mabuting mag-English. Ang ginagawa ko naman, mag-aral ka mabuti ng history at ng social sciences. Kasi ang gusto niya, ako ay maging abogado. In fact, kaya sa UP, ang aking ginawang kurso ay political science dahil yun ang gusto ng tatay ko. Inilalayo niya ako hanggat maaari sa hilig ko. Kaya nung high school ay hindi ko nagamit halos yun dahil para sa mapagbigyan ko, hindi ako naging active sa aming school organ, yung mga ganon. Pagdating lang ng third year, bigla ako naisipang sumali ng literary contest. High school po ito? High school. So, basta, yung teacher namin kasi sa Filipino at saka sa English, pagka National Book Week, meron kaming ganun meron kaming contest, pagsulat ng short story, pagsulat ng tula, essay, saka book slogan. In English and Filipino. Well, awa ng Diyos, first prize lahat yung pinanood ko in English and Filipino. So, yung mga teacher nagulat, saan nanggaling itong Berilio Almaro na ito? Natalo lahat yung mga taga-school organ sa contest. Ayun, so nung ako'y fourth year, inalok ako na maging staff member. Kahit di ako talaga active doon sa grupo. Na tinanggap ko lang, basta. Pero hindi pa rin ako naging active na manunulat. Pa-contribute lang ako kung ano yung magustuhan ko. Siyempre, nung college, lalong wala. Kasi political science yung aking kinuha dito. Hindi ako nakibarkada sa mga writers dito. Ang mga sikat doon, sila ni Notes Carosca, sila Erwin Castillo, si Luis Chodoro, sila yung may yabang dyan, sila yung, ay kita mo sa Philippine Collegian, ang haba ng kanilang mga stories, napupuno yung Philippine Collegian, linggo-linggo ng kanilang mga sinusulat. So, hindi ko sila naging kakilala, man lamang sa loob ng apat na taon. Ibig mo sabihin po yung panahon na yun din, panahon din ng dominasyon ng Ingles bilang... Yeah. Sa UP noon ay walang Pilipino. In fact, ang nangyari nga lang noon na medyo nakuha ko yung hilig ko,
nung araw, pagka fourth year ka na sa AB, meron tinatawag na senior colloquium. 3 units yun. Tapos mamimili ka kung anong subject ang gusto mong kunin. So, nakatuwa namin yung aming isang barkada, buong barkada sa political science. Yung buong klase namin actually. Pumunta kami sa Filipino subject. Hindi ko alam kung sino nagbuyo nun, pero basta nagpunta kami lahat sa senior colloquium sa Filipino. Naging teacher namin, si Tomas Aguirre. O, yung Tomas Aguirre, ang ginawa niya, nagkaroon ng contest sa pagsulat ng essay dahil kung anong anniversary ni Marcelo Estel Pilar. Sabi niya, sumali tayo dito sa contest na ito. Sumulat kayo ng essay on Marcelo Estel Pilar at yung pinakamaganda na essay, isasali natin sa contest. Awa ng Diyos, ako na naman yung pinakamagandang essay. So, sinali ko sa contest. In fact, doon lumitaw yung aking pseudonym. Dahil kailangan na may pen name sa isasali sa contest. Di ba? So, sabi niya, oh, Almario, anong gagawin nating pen name? Bahala na ho kayo. Oh, tapos sabi niya, sige, baliktarin na lang natin apelyido mo. Parang kay Plaridel, hindi ba? Dahil kanyeto, gawin din natin Rio Alma. Okay lang, sir. Oh. Naku, tiyak, panalo na ito. Maglilitsyon tayo pag nanalo ka. Yung mga ganyan, ano? Di, kantsawan. Well, awa ng Diyos, di ako nanalo. Nagpalitsyon siya. Hindi kami nanalo sa contest. Hindi ka nag-senta po ito, no? 50? 60, yeah. Ako na yun. 62 dahil graduating na ako. At lagi kong napapansin sa inyo, binabanggit nyo si E.R. Senyo Manuel. Anong papel na ginampanan niya sa buhay ninyo? Hindi, wala nung panahon na yun. Ito ay nung, ako'y manunulat na. Manunulat na. Si E.R. Senyo Manuel, isa sa paborito kong kakwentuhan dahil masarap kakwentuhan yon tungkol sa mga epics at saka sa mga ancient culture. At natuwa naman sa akin kasi pag nagkukwentuhan kami at kinukwento ko yung mga dupluhan at saka Beko de Prenda, gusto rin niya yun. Kasi bahagi ng kanyang bahagi ng kanyang buhay actually yun eh. Yun ang mga hinahanap niyang kwento eh. So, lalo na nung may tiyempo siya na talagang frustrated siya na hinahanap niya yung epic ng mga Tagalog na nawawala. Yun ang kanyang isang proyekto na hindi niya nakita. Naglibot na siya sa buong Tayabas, wala pa rin siya nakita na epic ng mga Tagalog. So, tanong sa akin, baka kayo mayroong mahaba bang tula dyan? May mahaba kayo? Wala, sir eh. Parang maikli yung nakukuha ko. At saka lasingan lang kami ng lasingan pagka nagtutulaan. Ganun din kami sa Tayabas eh. Sabi niya. Lahat ng nakuha ko, puro mga tula at awit pagka nalalasing yung mga taga-Tayabas. Ganun din huka ako sa Bulacan. So, lumipas yung panahon na yun na ganun lang kami ng kwentuhan. Pero noon, nagsusulat na ako talaga. Nakatulong mo ba yun sa inyong kamalayan bilang mapagmahal sa wika? At kadunayan, naglabas pa kayo ng diksyonaryo. Nakagaya rin ng ginawa ni E.R. Senyo Manuel? Well, oo. Si E.R. Senyo Manuel ay isang malakas na personalidad sa aking isip. Dahil pareho kami ng hilig. Yung ganon. Hindi naman sa inihilig niya ako sa paggawa ng diksyonaryo dahil matagal na siyang patay nung maisip kong gumawa ng diksyonaryo. Pero yun nga, magkatugma yung aming mga palagay namin ng mga tungkulin sa pagbuo ng gunita ng bansa. Yun ang aming konsepto eh. Yung hanapin mo yung pinakamalayo na maaabot na paggunita sa kahapon ng bansa. At sa kanya, tulad din ng aking paniniwala, ay dahil wala tayong written records, ang pinakamahalagang bahagi ng ating gunita ay nasa panitikang bayan, nasa oral literature.
Kaya kinakailangan talaga tipunin lahat yung oral literature kasi makukuha mula doon ang mga palatandaan, ang mga pahiwatig, kung anong klaseng buhay at karunungan meron ng ating mga ninuno. Nung kasi nagtapos po kayo ng koleyo, Hmm. ang alam ko, bumalik kayo sa... Oo, namatay yung tatay ko eh. So, tuwan-tuwa ako. Hindi naman. Sorry, tatay. Namatay yung tatay ko. So, kuwan ako, actually, nung mamatay siya ay magte-third year ako. So, ang ginawa ko lang, tinapos ko na lang yung aking AB Political Science, pero inisip ko na ayoko na mag-law. Kaya nung kami mag-graduation, katakot-takot na mga iyakan yung aming barkada dahil hindi ako kasama doon sa pupunta sa College of Law. Tapos, inisip ko, samahan ko yung nanay ko. Dahil lahat ng aking kapatid no, nasa college na, nandito rin sa Maynila. Nag-iisa yung nanay ko doon. So, sabi ko, babalik na lang ako sa Maynila. At naisip ko magturo. Sa ano to, high school po? Sa high school. Ilang taon din ho niya? Oras na gumraduate ako kagad nag-apply ako. Nagkataon naman noon, nagamit ko yung connection ng tatay ko, yung mga politiko na kilala niya, nandun na sa probinsya. Sila lahat ang naglakad para ako magkaroon ng posisyon. Dahil hindi ako qualified AB Political Science wala akong education. Ang ginawa na lang sa akin, pinapangako ako na kukuha ako ng education units. Kaya nung summer din na yun, bago ako mag-start ng aking first year as a teacher, school teacher, nag-summer ako ng education sa University of the East. Bakit to UE at hindi UP? Ala kasing ang UP Wala sila yung mga Saturday class na At saka education Inisip ko na, bakit pa pahirapan ko yung sarili ko mag-UP ako ng education subjects, hindi ba? Paparusahan lang ako ng mga taga-eduk. Panay mga kwan yan mga sadista o yung mga teacher dyan sa eduk Sumagi ba sa isip ninyo na doon pala magsisimula ang rebellion? Hindi, wala sa isip ko. Kumukuha lang ako ng subject. Ganito na naman yan. Pero accident ito Kumuha ako ng subject. So, ginawa ko education. 6 units kailangan. Wala akong makuha ang isa pang education. So, ang ginawa ko, bakit di ako kumuha ng Pilipino? So, kumuha ako ng Pilipino. Doon na naman, pinasulat ako kami ng composition. Kumulat ako ng composition. Sabi ng teacher ko, magaling ka na Mr. Almano sumulat. Writer ka ba? Hindi ho. Mahilig lang ho akong sumulat, pero hindi ako writer. Alam mo, meron kaming test para sa editorial test sa school organ namin dito sa UE ng mga Filipino majors. Gusto mong sumali? Sige ho. Next week, pagkaraan ng klase natin, dadaling kita dun sa editorial exam. Kumuha ako ng exam. Awa ng Diyos, number 1 ako dun sa editorial exam. So, kinausap na naman nila ako, Mr. Almario. May experience ka na ba sa paggawa ng periodiko? Wala ho. Noon lang high school, kuminsan nasama ako sa Liwayway, sa excursion sa Liwayway, pero wala ho akong nalalaman. Alam mo kasi, sabi niya, Mr. Almaro, yung aming dating editor na second sa'yo. So, sabi niya, kaya lang, kung wala kayo experience, pwede ho ba sa muna editor, ikaw managing editor? Okay lang ho sa akin. Dahil wala naman ho ako talagang interest. Mainam na ho, makakapag-aral ako. At gano'n ang nangyari. Nung ako'y panumpay naman, dumating ngayon itong Roger Manghas. Sikat siya, yung mga teacher doon Kilala siya na kagad. Tapos sabi niya, pakipagkilala. Sabi niya, ikaw pala yung nanalong number 1, kaya lang wala ka raw experience. Marami ka pang nasulat ng mga bagay. Sabi ko, pwede mo ba akong bigyan ng sinulat mo na
baka pwede nating ilabas sa Dawn. So, sabi ko, ilang gusto mo? So, biglang, next week, dala ko na. May isa akong tula, may isang kwento, may isang essay. Binasa niya. The next week, sabi niya sa akin, alam mo, gusto ko lahat yung sinulat mo eh. In fact, pinaplano ko, isang issue, ikaw lahat. Tapos, okay lang, ganun. So, kaya lang baka sabihin nila, minomonopolize mo yung Dawn, sabi niya. Pwede ba maglagay tayo ng pseudonym? Sabi ko, okay. So, ganun na nangyari. Ginamit ko uling pseudonym sa aking tula, yun ang Rio Alma. Ito yung pangalawang pagkakataon. Oo, sa pangalawang pagkakataon. Tapos, sa kwento, another pseudonym na yun ang mas paborito kong pseudonym. Hirap na hirap akong inisip yun eh. Ang pseudonym ko doon Viernes Sabado. Viernes Sabado. VSA. VSA at the same time. Di ba ang ganda? VS Almari. Kaya tuwa ako doon pero hindi nagwagi yung aking pseudonym na yun. At sa essay, ginamit ko yung Verilis Almario. So, yun na yung aking naging kwan. Pagka prose, ay yung aking pangalan. Pagka tula, ay Rio Alma. In fact, mas sumikat yung Rio Alma eh. Kasi akala nila babae. So, after 2 weeks lang, may mga fan mail ako. Nililigawan ako. Akala Rio Alma ay babae. Tawa ng tawa si Roger Mangas. Makita aking mga love letters. Ano yung panahon na, di ba, parang ang alam ko, kung di ako nagkakamali, dominante na ng liwayway. At parang hindi ka manulat kapag hindi ka nailathala sa liwayway. Totoo yun. Ginamit yung bang pahayagang pang campus para Hindi. ganyang bantay? Nagsimula ako sa pag-aambisyon na malathala sa liwayway. So, kwento. Nagsimula ako sa mga kwento. Walang nakapasa doon sa akin mga kwento. Pagkaraanon, nung medyo nagkaroon ako ng lakas ng loob sa tula, nagpadala ako ng tula. Wala ring nalabas sa aking mga tula. So, nung araw, inipon ko lahat yung aking mga rejection slips. Nakakatawa. Pagka, nung mga 1970s na binabalikan ko yun natuwa ako sa mga komentaryo sa akin kung sino man yung mga editor ng Liwayway. Dahil palagay ko mga mali yung kanilang ginawa. Pero, yung frustration ko na yun, later on, naging isa siguro sa mga dahilan kung bakit gusto ko magrebelde. Nung kami nga ay nagkakasama-sama na nila, Rogelio Mangas, Dawn, at naging medyo star na ako noon as a campus writer. Ang feeling ko, parang ang daming dapat gawin sa literature in Filipino na hindi nagkakaroon ng puwang sa popular magazines, sa popular publications. Nagkaroon na rin kami ng contact noon sa iba pang mga writers, katulad nila Roger Sicat. Si Roger Sicat, isa sa... Hindi, UST siya. Sila Edgardo M. Reyes, sila yun nandun sa MLQ. So, nakakasama-sama namin sila kasi university belt lang yan. Inuman kayo dyan ting weekend. So, napag-uusapan yung kanilang, sila talaga ang lakas ng kanilang galit Dahil sila yung malaki ang contact talaga sa popular magazines, lalo sa Liwayway. At sila talaga yung dumadanas ng inaapi sila ng mga matatanda doon. So, na-invite namin yon. Kami, ang feeling lang namin, nila Roger Mangas, merong dapat gawin sa tula. Nararamdaman namin, ang lakas ng pakiramdam namin, na dapat baguhin yung pagtula. Lalo na pagka tinitingnan namin yung aming mga kapwa writer sa English, parang ang taas-taas ng kanilang uri ng pagtula kumpara dun sa nakalagay sa mga libro na pagtula sa Pilipino o Tagalog. So,
hindi naman namin alam kung anong gagawin. Yun ang aming problema. So, at kami naman kasi walang background lahat sa literature dahil si Roger Mangas din, political science major din siya. Hindi rin siya literature major. Nasaan si Lamberto Antonio? Si Lamberto Antonio, after 2 years, naging kasama namin. Noon medical student pa yata si Lamberto. Ano ba? Hindi siya medical student, but si Beth B. Tugeta. Pare-pareho kaming walang literature background. Mahilig lang lahat kami sumulat. So, ang ginawa namin, una, nagkaroon kami ng disiplina na pagka kami magkikita ng weekend, dahil ako nagtuturo umaalis lang ako doon ng Friday afternoon sa Bulacan, darating ako dyan ng alas 5, mag-aayos na kami ng ilalabas namin sa doon, tapos pagkaroon ng inuman, so inisip namin yung aming mga inuman na para maging productive. Gawin namin parang workshop. So, kung ano yung bagong sinulat ng isa sa amin, pinaki-criticize. O kaya, pag meron kaming bagong libro na nakita, nabasa, pinag-uusapan namin kung ano yung natutuhan doon sa libro na yan. So, sa ganung paraan namin in-improve yung aming sarili. Yon. Ano yung papel na ginampanin na T.S. Eliot, Ezra Pound? At iba pang dyan po ba? Aksidente uli yun. So, ganun nga ang aming ginagawa, na. So, actually, yung amin palang mga binabasa, mga luma lahat. Sino yan? Mga luma. Sila Robert Poe, sila... Hindi yun talagang mga parang unang-una, nangunguna. Dylan Thomas, early favorite ko yan. Ano mo ba ito? Kahit si Longfellow, hindi ko naman alam na pangit sumulat si Longfellow. Anyway, sa high school ngayon, uso na yung tinatawag na Peace Corps volunteers. So, may dumating na 3 bagong volunteers. Isa sa English, sa chemistry, isa sa physics. Binigyan silang party doon sa aming high school. So, habang nagpa-party, ito nga yung principal namin, pinakilala ako doon sa mga volunteers. Sabi niya, Mr. Almario is a popular poet. Pinagyabang na akong poet Mantalang hanggang UE lang yun na nasusulatan nun. Tapos, yung isa doon, bigla, so you write poetry? Sabi niya, sort of. Sabi ko, do you know T.S. Eliot? Siyempre, nangangako. Who is he? Ganon. He is the most popular poet in the United States, sabi niya. I think he's the greatest poet in the United States, sabi sa akin ng Peace Corps. Yes, sorry, unfortunately, I haven't read him. Sabi niya, meron akong dalang selected poems niya. Pahiramin kita. But the next day nga, pinahiram, dumating sa aking klase, isang bata, dala-dala yung libro, Selected Poems in T.S. Eliot. Ako naman kagad binasa ko dahil baka mamaya ka ako, makakatagpo ko na naman itong lintik na Amerikano na ito, tanongin ako, na? So kagad binasa ko siya ng binasa. Nagandahan ako talaga. Ano yung nauna niyang... Selected Poems yun So nandun yung Faber edition. So, talagang for several days, wala akong iniisip kundi yung tula ni T.S. Eliot. Ang lakas ng dating sa akin talaga. In fact, nagsimula akong mag-compose para gayahin ko siya. At humihinto ko minsan ako sa klase dahil may naalala akong lines na dapat ko idugtong. Dahil may sinulat ako kagad ng isang mahabang tula at yun yung aking first long pre-verse na ginagaya ko siya. Yun ang kuha. Nahirapan ba itakwil yung tugmat sukat sa isip niyo? Hindi naman. Kaya lang, parang, ito ka akong tono nito. Pag nahuli ko ito sa Pilipino, ito yung tono na ibang-iba sa lahat ng
pagtula sa Yung Pilipino. nasulat yung tula, saan niyo yun nilathala? Nalathala ho ba? Yung iba, pero pagkaraan tinapon ko na lahat yung tula ko. Nung matuklasan ko siya, nakita ko, eto yung aking kailangan. So, inulit-ulit kong basahin. Naghanap ako ng mga libro sa UE ni Tia Silio. Nakakita naman ako. Marami pala. Hindi lang yun. Ang nakuha ko, criticism. Critic pala siya. So, Tradition. mula dun sa kanyang criticism, ano yan? Poets and poetry, at saka the music and poetry, something like that. Yung dalawang collections na yun, ang una ko nakita. And mula doon sa collection na yun, nag-aral na ako ngayon ng literary criticism. Hinanap ko, lahat ng banggitin niyang pangalan, hinahanap ko. So, basa ako ng basa hanggang makarating ako sa mga Europeans, mga symbolists, at mula doon sa mga symbolists, nag-European poetry na ako. Talagang sinundan ko yung sariling sikap lahat na yun. Nakaipon ako ng library on literary criticism na sa pamagitan lang ng pagsunod ko doon sa mga clue na lahat na nababasa ko. So, after 4 years, nang ganon, sabi ko kay Rogers, gusto ko mag-column. Tapos sabi ko, anong gusto mong column? Magkikriticize ako. Babanatan ko lahat yung matanda. So, inumpisahan ko yung aking criticism. Anong year po ito? 4 na taon na. Mga 3 or 4 years ngayon. Mga 1976 ako yata o 1975 Nasaan mo na. naman panahon ng si Alejandro Abadilla? Buhay pa siya. Nakakasama nga namin siya eh. Kailan niyo unang nakita? Natulog Nung malathala ako sa Dawn actually, after 2 or 3 weeks, dumalaw sa Dawn. Pinakilala sa akin. Tapos, ayun, ito si Alejandro Abadilla. Sino pa ako itong matanda na ito? Hindi ko naman kilala kung sino si Alejandro Abadilla, na. Tapos sabi niya, hindi, tula mo. Malakas ang boses na, mas malakas pa kaysa sa akin. Ano yung tula mo? Yun pala, bingi. Kaya lahat ng kanyang akala niya bumubulong pa lang sa Si Manuel, ganun din. si Manuel Hindi naman, hindi pa bingi nung nakakausap ko. Unti-unti ngayon nabibingi. Si Alejandro Abadilla, talagang bingi na kagad, makakatagpo ko. Sino ito matanda na ito, lakas-lakas ang boses. Sa Dawn office nun nayayanig yung buong Dawn office dahil yung boss niya yung lakas-lakas. Ganun ito lang. Salamat po. Sasama ko sa libro ko. Ganon. Aba, itong matanda na ito, may libro. Tinanong ko na kay Roger, sino ba ako yan? Yan ang dakila. Sabi ni Roger, nasama-sama ni Anacleto Dizon. Si Anacleto Dizon na nagsama sa kanya. So, ginagawa niya yung second edition ng Parnason Tagalog. So, sasama ko ito lang. Sige. Binasa ko sa ngayon. Nung ako yung nagkikriticize, unang-una ko kriticize yung kanyang tula. Ano yan? Anong tula yan? Yung kanyang akuan. Yung kanyang buko, akuan. Yung kanyang buong... Binanatan ko silang dalawa rin, Amado Hernandez eh. Pinagsunod ko sila. Sa palagay ko kasi, sila yung dalawang ama na dapat putulan ng ulo. So sila yung dalawang pinutulan ng ulo agad. Pareho namang ang galing nung dalawang matanda na yun. Sila Andrew Abadilla, pagkabasa sa akin, kinuha pa ako, pinuntahan pa ako sa Dawn. Kinongratulate ako. Sabi niya, good propaganda. Napansin tuloy ako ng mga tao dito sa iyo eh. Dahil sa yung ginawa. Sige, inuman. Si Amado Hernandez naman, tumawag. Pinapunta ako dito sa iyo eh. Nagle-lecture sa dito sa UP noon. Lecturer ako. Pinapunta ako. So, tapos, munta naman ako. Curious ako kung ano sasabihin sa akin. So, may classes siya noon. Pinaupo niya ako sa klase. Tapos sinabi niya, class. Sabi niya, my most difficult critic. Siya ay taga-UE. Alam niyo, sa UE, mas mahusay magsulat sa Pilipino yung mga taga-UE kaysa mga taga-UP. Sabi niya, ginanon niya na. Tapos pagkaraan ng klase, kumain tayo.
Sige, akala ko mag-aaya lang siya dyan sa mga kantin-kantin dito sa UP. Sabi niya, burgis ako eh. Oo. Si Kamado eh. Burgis ako eh. Doon tayo sa Cubao. Sige, sakay kami taxi. Kwentuhan na kami. Nagsimula yung pagkakaibigan namin because of that. Hindi niya binanggit sa akin yung criticism ko sa kanya. Sa buong buhay niya hanggang mamatay siya ganun. Hindi niyo tinaungkat. Hindi man lang niya inungkat kahit kailan. Nakita niyo na ba din yung sarili niyo na balang araw kayo yung magiging... Pupugutan lang ulo. Ito, wala pa naman tumaga. Pero nakikita niyo na ba na kayo, siguro, sasakop din ng ganong papel? Well, unang-una, iniiwasan ko yun dahil inihahanda ko yung sarili ko sa mga kabataan. Dahil nga, ako mismo yung nagtitrain ng kabataan. Hindi nila ginagawa yun nung araw eh. Di ba? Oo. Basta sila, sikat sila, ina-idolize mo lang, hindi mo makukuha ng pointers yung mga yun eh. Yun ang kuwara na. Pero yun nga, yun ang aking isang paghahanda para sa ganong pagkakataon. At ikalawa siguro ay sa akin sarili mismo, yung aking paraan ng buhay at pagsusulat, hindi ako nagtitigil eh. Kaya hindi ako nagtitigil dahil ayoko mahuli ako. Ano yung ibig sabihin? Ibig sabihin nun, ay sabihin ng isang tao, ganitong sumulat si Almario. Ikahon. Ikakahong ganun eh. Tapos na kayo pag... Tapos na ako nun. Hinto na ako sumulat pagka may nagsabi sa akin. Kaya kayo mailap pa sa... Dapat hindi ako mahuhuli. Palos. Sila, ang dali-daling huliin eh. Isa lang estilo nila eh. Tama. So, conscious kayo pala o mali kayo? Yeah. In fact, yun ang aking isang trabaho. Kaya ako hindi humihinto. Pag may nagsabi sa akin, nahuli na niya ako, hinto na ako. Siguro si Joey Bakiran. Yung naisip ko na nung, bakit, yun nga yung tatanungin ko, pwede naman kayo mamahinga na at hindi ako mamahinga. Hindi lang sa ayoko mahuli, Sa akin kasing pagbasa ng buong kasaysayan ng panulaan lang, halimbawa, napakaraming inaksaya na panahon ang mga Makata. Pag mula kay Balagtas halimbawa, hanggang kila Jose Corazon de Jesus, nakita ko lahat yung kanilang performances na nare-realize ko sa isip ko kung ano yung kanilang mga ginawa at pinanghihinayaan ko yung pangyayari na hanggang doon lang yung kanilang ginawa. So, hindi naman pagyayabang pero practically ang aking project is to rewrite the history of poetry through my poetry. Yung lahat nung tinula nila, itinutula ko uli. Hindi mo ba yan? Tinutula kong lahat yung tula nila sa isang paraan na palagay ko mas mahusay sa ginawa nila. Kaya hindi matatapos itong aking project eh. Nire-rewrite ko sila lahat eh. Para mas maipakita na ito yung mas magandang possibilities na naghihintay pa sa poetry in Filipino. Naramdaman ko kasi kung paano silang inapi ng mga English writers nung nagsisimula kami eh. Kahit sila Nico Kinayan, they never said anything good about literature in Filipino. Ang tingin nila lagi, bakya, ganun ang term nila. Oral, pag sinabi nila lang oral, hindi written. Hindi ba ibig sabihin nun ay naive, sentimental, mga ganun, didactic, walang sophistication. So, ang pinipilit kong gawin ngayon, yung lahat nung ginawa nila na walang sophistication, ang nilalagyan ko ngayon ng sophistication. Binabalik uli sa isang paraan na kung buhay si Nico Aquino, buhay yung iba pang mga writers na lumait sa Tagalog, sasabihin nila, mas maganda na ngayon yung Tagalog literature. Parang deconstruction.
Siguro kung anong tawag doon. Oh, Nababanggit yung lagi nun yung karanasan nyo sa Silliman University workshop. ayun, lalo na Balikan yun. pa yun. Oo naman, yun, malungkot yun eh. Oo. Kasi sa tingin ko parang turning point din yun ng inyong Well, yun, nakakala. tuwan-tuwa ako nun dahil ang Siliman, English ang kuno, no na? Hindi naman ako yung first na naimbitahan doon na sa Pilipino. Si ko nang una naimbitahan doon si Roger Sikat. Kaya nung maimbitahan ako noong 1969, pati si Lamberto Antonio, tuwan-tuwa kami. Una, makakabakasyon ka sa Siliman. At ikalawa, nasa isip namin, nagkakaroon ng recognition yung aming ginagawa sa Tagalog. Ano? Kaya nga lang, pagdating doon, ayaw basahin yung aming tula. Dahil, sabi ni Ed Tiempo, hindi ko maintindihan yan eh. And I don't want to be colonized by the Tagalog. Sabi nila. So, tahimik lang ako. Buti na lang dumating si Crip Yuson. Nandiligo si Crip Yuson nun. So, ang Crip Yuson, nakikilala ko na siya dito nun eh. At tapos, dumating din si Alfredo Navarro Salanga. Una, nandun si Alfredo Salanga. So, nung nag-inuman kami sa North Pole, sabi niya, ano nangyari sa'yo, padre? Wala nga eh, puta nga na, basahin tula ko eh, ganun na. Tapos, ganun ba? Sige, salin ko. Sabi niya, so yung isang tula, sinali ni Crip Yuson. Binigay niya kay Edith. So, pagkasalin, Ganda pala. binasa ngayon. Binasa ngayon sa English. So, ayun. Si Lamberto, hindi nasali. Hindi, nag-iimutok si Lamberto. So, sabi ko, malis na lang tayo dito. Yun. So, ang ginawa namin, after 1 week, 2 weeks yun, nilapitan ko si Edith. Si Edith Tiempo ang talagang mas mas bukas ang isip sa mga kwan. Sabi ko, Ma'am Edith, wala nangyayari sa amin dito eh. Pwede ba kunin na lang namin allowance namin? Bakit? Punta na lang kami sa Bacolod. Mag-adventure kami ni Lamberto. Pumayag na. Binigay namin ko. At yung aming ticket ni refund. So, kumuha kami na lang ng ticket sa Bacolod. Ba't po ito? Hindi. Sumakay kami ng bus na. Nakakatakot pala yun. Oo. Yung akit kayo ng bundok na ganyan, no? Basta isang gabi yun nagbiyahe kami from Siliman to Bacolod. Karan, ilang days kami nando na pawardi-wardi ni Lamberto. Tapos sakay na aeroplano, pwede sa... Saan yung simulan nyo nung parang, kung titignan namin yung inyong mga sinulat, magmula dun sa collection ng mga tula, sa collection ng mga kritisismo, parang meron kayong disenyo. Conscious ba kayo dun? Hindi naman. Ngayon. Pero noon, wala. Kung ano lang matutuhan ko, kagad binibigay ko yon sa pamagitan ng tula o sa pamagitan ng criticism. Yun nga ang criticism ko, hindi ba? Ang swerte ko doon sa Siliman ang panelist doon si Franz Arceliana doon sa Siliman workshop. So, ang Franz Arceliana, nung sabihin nung basahin yung aking tula, dahil lahat sila ngayon, pinag-comment. Walang mag-comment. So, sabi ngayon what about you, Franz? Sabi ni Edith, terrible. Sabi na, terrible. Sabi lang ni Franz ibig sabihin, terrible yung tula ko na pangit, di ba? Hindi na siya nag-elaborate, hindi nagpaliwanag. So, pagdating ng tanghalian, nilapitan ko, Franz, malungkot ako bakit? Hindi ko alam kung ano ibig sabihin mo Puta, you're a terrific poet, Rio.
But you have a terrible vision of life. Yan ang sabi niya. Kasi tungkol yan sa isang kwan eh. Ang title ng Pagdalaw sa isang museo. May isang nilikha na pumunta sa loob ng museo. Tapos, kung ano yung nakita niya is actually the history of mankind. Tapos ang dulo, isang salamin. Tapos ang dulo kong kwan, eto ka. So, yun, yung image ng tao, kung ano man siya, yun yung image ng tao after so many centuries. So, medyo kompa yun. Medyo bunga ng Armageddon yun eh. Yung vision na apocalyptic. Ang mainam no, nag-usap ko ni Franz, sabi niya, ikaw ba sumusulat pa ng iba? Sabi ko, oh, ano sinusulat mo? Criticism. Ha? Talaga? Meron ba ng critic sa Pilipino? Oo naman, kaya gano'n. Ako. De sabi pagbalik mo sa UP, dalhin mo yung criticism mo. So, dinala ko. Ang ginawa niya, binasa niya, tapos nung bunalikan ko after 1 month, sabi ko sa kanya, Franz, nagustuhan mo ba? Oo, sabi niya. Salamat ka, akin na. Kukunin ko na. Yun lang ang aking kopya eh. Ay, hindi pwede. Bakit? Binigay ko na sa UP Press eh. Kaya yung gano'n, binigay sa UP Press. Yun ang una niyang... Yun ang aking libro. Biro mo sinulat kayo ng 1960s. Ang UP Press naman, napakabagal. Di ba? Lumabas yun 1972. Barcelona. In fact, Barcelona, underground na nga ako eh. Ang problema pa namin nun, kung a-attend ako, hindi dun sa launching. So, nagsama pa ng militar yung aking kamag-anak. Hindi ako, kamakadamputin ako ng militar. Yung mga ganon. Yung pupunta ko sana. Paano kayo biglang napunta sa underground? Yun naman, kuwan kami, unti-unti na-introduce ako sa iba't ibang tao. Nakilala ko sila Tarok, si Mang Lapos, yun ang socialist, hindi ba? Tapos na-meet ko si Renato Constantino. Si Ninoch Carrasca, nagkalasingan kami kasama si Renato Constantino. Kung ano-ano pinag-usapan namin about revolution, putsang na, beto ka ako, na naliligo yata kami. This is already 1967 or 68, na. Tapos, naisipan ko magtayo ng student organization sa Bulacan. Hindi niyo nababanggit yan. Bulacan Student Leaders Association. Di ba? Cute? Kinuha ko sila Lansang, sila Mang Lapos, sila Tarok para magsalita dun sa aming unang conference. Successful kasi daming pumunta. In fact, lahat ng hukbalap na buhay pa nagpuntahan. Dahil kilala lahat si Luis Tarok eh. Boss nila yun eh. So, ayun, pati sino ba dinala ko doon? Naging successful ang ginawa ko sin taktika doon para yung mga bata ma-involve pati. Ginaya ko yung foster parent system. Yung lahat ng student leaders mula doon sa ibang bayan, pinatira ko sa bahay ng student leaders ng San Miguel. Ako, iyakan pa sila pagkaraan ng 1 linggo na camping sa San Miguel dahil nagkakayo ulit. So, inulit ko pa yun ulit. Hanggang dumating na yung first quarter storm. Ayan, inabot na kayo. Ako na rin ako noon. Napanumpa na ako dito sa Maynila. So, pinangala na rin akong komunista, gano'n, etc. So, umalis ako pero, yun ang aking start.
pag-develop ng aking consciousness. Sila Efren Reyes Abeg din noon, sila magkakasama nila Ben Jose. Magkakaiba silang faction. So, nililigawan kami doon sa iyo eh. In fact, yung faction nila Ben Jose, nagkomperensya pa doon sa UE dinala para kami sumama. Ayaw pa namin sumama. Ano naman, nakainam din naman, hindi kami sumama sa kanila. Kasi napunta kami doon sa faction nila, Joe Masison. Yung bata. So, ganun. Paano kayo napasok na full-time? Kasi lahat ng susulatin nyo mula Doktrina ng Anak Pawis, yun yung aming nasusundan na. Ito ko na anak Pawis naman, end of the 1970s na. Sinimulan ko yun noong 1970. Pagkaraan ng peregrinasyon. Muna. Di ba yung dulo ng peregrinasyon, Ilaya sa isang rebelde? Doon na. Yun yung ending eh. After that is my parang leftist moment. Pwede ba natin puntahan mo yung inyong total na banggit nyo yung politika kanina. Na nagtataka sila kasi mula sa pagiging makakaliwa na identify kayo closely sa mga Marcos. Hindi ko rin aksidente rin yun eh. Oo nga, maganda yung kwento nyo dun eh. Nandun naman sa libro ko yun ha. Sahin mo na lang yung libro ko na Ang Panatikang Pambata sa Pilipinas. Hindi pa namin nakikita yun eh. Pwede nyo kayong bigyan ng konting silip. Wala pa ba dito yun? Anvil. Kung yun, di ba, nag-underground ako, pero sandali lang din, lumabas ako dahil umulit yung aking sakit sa baga. So, kasi binigay sa akin trabaho physical eh. hindi manunulat. Kaya, umulit yung aking sakit sa baga. So, kailangan ko mag-medication. Umuwi ako sa San Miguel. Naisipan ko mag-asawa. Naisipan ko later on na magtrabaho na lang. Anyway, mukhang hindi naman ako huli eh. Ano na? So, naghanap akong trabaho. Wala naman ako mapasukan dahil ako yung naka-blacklisted. Later on, nung magaling na ako, tinayo ko yung Galean sa Arte at Tura. Di ba? That is 1973 or 74. Panayo na aking nasikaso. Actually, active pa ako sa Kwan. Front kami, bali eh. Front lang kami organization. Pero isang araw, dumating sa akin yung Luis Lagdameo. That was 1976 or 77. Sabi niya, naghahanap siya ng isang tao na pwedeng manager ng kanilang publishing house for children. So, binigay ko pangalan ni Ceres Salabado, at iba pang mga kilala ko na active sa literature for children. After 2 weeks, bumalik siya. Sabi niya, lahat ng mga pinuntahan niya, tipong hindi naman pwedeng manager ng publishing house. Kung ganun ka ako, wala na kayong pwedeng puntahan. Sorry, yun lang ang kilala ko. Sabi niya, bakit hindi ikaw ang mag-manager? Sabi ko, lalo naman ako, wala ako experience man lang mag-manager. At ikalawa, wala ako experience sa children's books. Nangulit siya. Sabi ko, hindi ako pwede. Pero, eto na naman siya, the next week, nangulit. Nako, na-challenge ako. So, sabi ko, tingnan ko ako. Sige, bigyan mo ako ng 1 buwan para mag-isip. Sa loob ng 1 buwan na yun, nagpunta ako dito sa UP. Nagbasa ako ng child psychology. Nagpunta ako sa EDUC. Kinausap ko sila Herminia Lising, si Mrs. Corpus, si Aurora Corpus. Nahiya ako ng payo. Sabi na, okay, talagang ganun eh. Kaya magsisimula ka, maganda yan, di ba? Sure, tinanggap ko. Nung tanggapin ko yun ang idea lang, magsisimula ako ng
isang project na hindi ko naman nakalain na yung project ko, magugustuhan ni Imelda. Ah, Ganun yun eh. Oo, yun ang kwan. So, actually, ang hirap ko dun dahil nung pumunta na ako doon sa project, saka ko na-realize, ang dami palang gagawin. Una, walang writers for children. So, nag-workshop ako for children. So, ang lumitaw na nakuha ko doon, pinakamagaling, si Rene Villanueva. paano nyo na-discover? Si Rene Villanueva, nando sa Gatnon, nagtsatsaga na mag-poet. Ang pangit-pangit tumula. Oh. So, sabihin ko, dito ka na lang sumama rin baka dito ang chance mo. Doon pa nga pala siya magaling. Revelation siya na biglang nag-bloom. Oh, after the workshop. Siya lang yung nakapasa sa workshop actually. Out of 30 participants, siya lang yung nakapasa yung Workshop po ito. workshop for children. Writers. Dinala namin sila sa Kwan, Batulaw. Ano, Adarna na po ang pangalan? Kung meron nun talaga. So, pagkararon, walang artist for children. Putay na. So, puro. Gawa rin kami ngayon ng workshop. Ang swerte ko naman noon, dumating si Jose Arguego. Greatest artist natin yan for Sikat children. siya nun sa ano. Uy, naku, oo. Putya nung may nagbalita lang sa akin na meron artist, sikat sa New York. Nagbabakasyon ngayon dito. Hinanap ko. Puti, isang tawag ko lang sa telepono doon sa mama. Oh. Pwede ba kayo kako magpunta dito sa aming workshop? I-share nyo yung experience nyo. Nung pala, hinihintay din niya yun. At may nakahanda na siya mga slide presentation. All the while daw, hindi siya natutuklasan. Tuwan-tuwa siya nag-lecture for half a day. Nag-lecture siya sa mga artist. Puta, yung mga artist nakatunga nga. Hindi nila alam ganun pala yung art for children. Sino yung na-discover doon? Sila Albert Camus, lahat ng mga sumikat. Ngayon. Ngayon. Gagaling. So, na-inspire sila eh. Ang daming, pati yung mga artist na kamukha ni Jess Abrera. Doon pala. Nagsimula sa bago naging cartoonist. Sa Inquirer. At yung iba pang magko-comics. Marami kasi mga artist na nandun sa workshop. Puro comics artist. Akala nila kasi, as comics artist, tama na yon for popular taste. At saka, hindi nila alam, iba yung art for children. So, nakul sila, no? Sabihin niya rin ko, hindi ganyan yung for children. Sabi nila, pang matanda yan. Pumapasok na tayo sa bagong dimension ng inyong buhay. Ama ng panitikang pambata. Ano yung, paano yung mga sinimulang sakripisyo at iba pa? Patuloy ngayon sa siguro pinakamayamang publikasyon sa Pilipinas. Well, Adarna. sinunod ko lang yung instinct ko. Nagamit niyo ba political science background, poetry? Well, siguro sa aking pakikipag-deal sa mga tao, ganon, pagkuha ng mga authorities, lalo na yung mga, ang ginawa ko kasi nagprepara pa ako ng curriculum eh. Makuan talaga yung ginawa ko, extensive. Extensive. Hindi rin dun eh, kundi talagang, well, yung child psychology at saka kuan, ako yun, ano. Pero yung mga curriculum development, saka ko na lang pinag-aralan. Kasi nakita ko, hindi pwedeng basta-basta mag-create ka ng project for children. Kailangan iplano mo lahat. So, nagpa-design ako ng curriculum. Kinuha ko yung mga taga-eduk para gumanon. Kaya ako nakilala si Hermenila Lising mabuti, at saka later on, binigay niya sa akin si Penny de Los Angeles. Yung batibot. Eskwela yan ni Lising eh. So, nung si Lising ay pumunta na sa States, iniwan niya sa akin si Penny de Los Angeles. So, ayun. So, lahat inayos ko na And then, nung ako'y mapunta sa Bratislava, na-meet ko yung mga active sa Children's Lit sa Europa, na gusto nila magtayo ka ng branch ng IBBY. Sabi ko, wala naman tao doon na mahilig sa Children's Lit eh. Magsimula ka, sabi niya na.
bibigyan ka namin ng libreng ilang taon na maging branch kayo ng IBBY. Magsimula lang kayo. So, pagbalik ko dito, pinuntahan ko si King Kasilag. Dito King ka ako, pahiram naman ang opisina mo. CCCP po. Diyan tayo magtayo ng Samahan for Children. So, tinayo namin yung PBBY. Sama si Larry Alcala, sino ba una namin kasama? Yan, si Freddy Salanga, sila Nina Lim Yuson. Kinuha ko yung may-ari ng National Bookstore para malaki. Si nanay ko ring. Oh. So, sumama naman. Ano? Ang ganda. Ang ganda nung na-form ko na yun, samahan na yun. So, dahil doon, lumakas yung core ng mga tao na ang iniintindi makabuild ng isang industry ng children's literature. At sila talaga yun, nagtrabaho. Walang sweldo yan. Nagmi-meeting kami halos nung simula, linggo-linggo. Nagpaplano kami ng National Children's Book Day. Ganun. Anong tawag dito? Lahat nag-ubigay ng kanilang opisina. Nagre-research. Nung sabihin ko, i-research nga natin kung sino ang unang sumulat ng Story for Children. Sila Dr. Quezon nag-research. O, nakita nila si Jose Rizal si Jose Rizal pala una. So, yung ganon. So, hinahanap nila kung nasaan yung first story ni Rizal na yon. Nagpakuha pa kami ng kopya ng Trubner's Journal sa British sa Library of London. Meron kaming patunay na talaga si Rizal ay na-publish doon. Nung mga panahon din mo yun, di ba, ang pinagkakaabalahan yung mga panitikang pambata, nagsisimula rin kayong mga kalinga sa mga kabataang manulat at tinatag nyo nga itong Linangan sa Imahen Rito. Yung GAT muna. Agad muna. Pero pagkaraan niya, nung sumikat na yung Adarna, nagalit naman sa akin yung mga leftist, tuta raw ako ni Marcos. Ayun, sige, ano pong dahilan? Dahil nga, nandun ako sa Nutrition Center of the Philippines. At nung matuklasan ako ni Imelda, sinama ako ni Imelda doon sa kanyang human settlements. So, nalagay ako sa front page ng Daily Express kasama si Imelda na nag-i-inspect ng mga projects niya. Tinignan ba nila yun bilang yun, baliktad? lahat sila gano'n na, merong item na, blind item na lumitaw sa Malaya, sabi, si Almario ay nabili na, binigyan na siya ng 20 million. Ganyan talaga, blind item. Para sumama kay Imelda. May short story na lumabas sa bundok na isang kasamang writer ay nagsabi na nalulungkot siya dahil si Almario nasa pakat na ni Marcos. So, lumabas yung mga ganyan na mga items. So, at anong tawag dito? Pati yung mga tagagat mismo, ilang tagagat ay nagpahayag ng kanilang disaffection sa akin. Sabi ko naman ako naman walang position sa inyo. Kung ayaw nyo, kundi wag. Wala naman akong ginagawa. Di ba parang kakatuwa nga, dahil kayo nagtatag. Hindi lang yun. So, nung lumaki yung project, lahat ng writers ko, puro aktivista. Hindi lang aktivista, komunista. Sila yung nandoon para may trabaho sila. Ang hirap, may deadline kami. Ito yung tiyempo na sabi ni Imelda, gawa ka ng 500 titles in 6 months. Wow. Ganun yun eh. May pera naman po. So, kahit sila dapat, yung mga komunista hindi makasulat. So, nagkaroon ng sumbong na pinasusulat ko sila sa mga items na pro-Marcos. Na hindi naman totoo. So, isang gabi, dumating sa akin yung mga komunista at ako ay nilitis. Ang saksi, sila. Anong petsa niya? Naalala niya ba? Hindi ko na matanda. Binura ko na sa isip ko eh. So, sa madaling sabi,
tinanggal ako sa partido dahil doon. Pagkaraan lang ng isang linggo, yung naglitis, nagpapasabi, babawiin raw niya yung kanyang sintensya. Tarantado, sabi ko. Tuwan-tuwa nga ako sa sintensya mo. Nawalan na ako ng bagahe. Pwede ba natin malaman kung sino yun? Ay, actually, naka-dispal ko yun eh. Pagkara umalis punta sa stage. Nandito na uli ngayon. Active na naman uli. Ano nangyari? Napaganda pa namin buhay niyo lalo. Oo, sabi ko sa kanila, sorry. Tuntua nga ako niyan eh. Kayo nirelease nyo ako from bondage. Dahil ang palagay ko naman sa ginagawa ko, hindi ako nagsisilbi kay Imelda, kundi nagsisilbi ako sa literature. Ito yung magandang pagkakataon. Kung hindi gagawin ito, yung kukunin ni Imelda, baka hindi gawin ito ng tama. Ayan naman nangyari. Sa awa naman ng Diyos, hanggang ngayon, wala pang librong pro Imelda na lumabas. Ay, yung lira, saan sinilang doon? Nung magkukwan. Para kasi yung lira na palit daw sa GAT. Hindi, nung bago mag-EDSA, di ba? Bago mag-EDSA, naisipan ko magtayo ng bagong organisasyon ng kabataan. Yun. Malaki na yung opisina ko noon eh. Di ba? Doon sa Victoria Building. At nandun pa rin sa akin yung ibang mga loyalist ko, na. So, ayun. So, magtayo na naman ako ng isang organisasyon. At this time, malinaw na malinaw sa aking isip na hindi ko dapat pinipilit yung political persuasion ko sa aking mga eskwela. Kasi doon sa GAT, ganun eh. Kung ano yung persuasion ko, dapat susunod kayo lahat. So, kung komunista ako, komunista kayo lahat. Dapat ganun ang nangyayari. Ano? So, dito sa Lira, yung ganong orientation ang aking pinanaig. Hindi kita pipilitin sa kahit anong politika meron ka. Kikriticize kita. Pero, pagtanggol mo, pero hindi kita sasabihan na maniwala ka sa akin. Lagi naman may form yan eh. Kahit naman sa GAT, tinuturuan ko sila ng mga, lalo na sa GAT, kasi karamihan ng nagsusulat doon, di marunong rhyme and meter. Mga taga-UP. Mga tanga-UP yan eh. Hindi naman marunong talaga yan ng folk literature eh. Free verse again. Biro mo ang aming ambisyon nun, kaya ako lagi nga silang pinagtataan. Ibalik ang panitikan sa masa. Paano nyo ibabalik ang panitikan sa masa? Hindi nyo alam ang panitikan ng masa, kung anong gusto nila. Ang ipinipilit nyo, yung natutuhan nyo dito sa university. Doon kami nag-umpisa ng away actually. Lumala na lang yung anong tawag dito nung maging kuwan ako sa Adarna. A year or so before that, naglabas sila ng anthology, kinriticize ko. Doon sila nagalit. So talagang masama na ang loob nila sa akin. Akala nila, kaya ako nagkikriticize, sabi naman ng iba ganon, ibabaliktad na ako. Yun ang aking kwan. So, mga ganon. Pero ang basic premise ko sa aking criticism, tingnan nyo ka ako, nasaan dito ang eksperyensya ng masa? Puro mga taga-UP kasi sumulat nito na kunyari mga kadre sa NPA. Wala kang makikita experience. Ni wala ka ako dito sa kada. Ni walang nagtatapyas ng niyog. Puro mga experience ng mga pabrika, mga kwan. Kasi ako, taga Maynila lahat ng sumulat nito. Hindi mo makita experience ng buong Pilipinas. Paano natin sasabihin ka ako na pambansa na yung ating kilusan? Ang nakikita lang dito ay experience ng mga nasa pabrika at ng mga estudyante. Tapos ako, paano maintindihan ito ng masa? Paano nila itong tutulain? Ang gusto nilang tinutulay, yung may music eh. May tugma at sukat. Paano nilang tutulain ito? Siyempre, may sumagot at tinutula daw nila yung, sa loob-loob ko. Lukuhin nyo ako. Tinutula raw nila yung pag may gathering ng mga NPA, binabasa nila isa-isa, yung mga gano'n. But gano'n na yun. Doon na umpisa.
isang mahabang artikulo yon. Una, binasa ko sa National Library. Pagkatapos, inilabas ko dito. Ayaw ilabas ng UP. Naging kaso yun eh. Ayaw ilabas. Nandandulo, nahiya. Inilabas sa Diliman Review. Pero, may kasamang sagot. Sana makayo ka ako nakakita ng kalalabas pa lang may kasama ng sagot. So, pinagandaan nila. Si Luis Teodoro pa pinagsulat nila. Para maging kapani-paniwala. You know, Luis Teodoro, sumunod lang naman ako sabi niya. Hindi ko naman naiintindihan yan kaya pala ako malayo yung sagot mo Tingnan mo yun, hanapin mo yung Diliman Review, may isang ganon. Yun na umpisa. Ngayon, nasa 25 taon na ang Lira. May mga pagsisisi ba kayong nararamdaman sa buong taon na yun? 2 dekada at kalahati. Marami. At ano yun? At kung ano man, ano bang sa susunod na 25 taon, anong gusto nung makita Hindi. mo? Yung aking pagsisisi ay dahil marami pa rin akong inaksayang panahon. Talaga. Sa panahon yun, nung kay linggo-linggo? Yeah, marami pa rin akong hindi nagawa. Ano yun? Dapat binawasan ko yung aking inom, binawasan ko yung sex, at nang mas marami ako naging panahon para sa pagtuturo ng kabataan, at mas marami. pagsusulat pa. Halimbawa, hanggang ngayon wala akong naisusulat na nobela. Pero kung sa karera, parang layo na nga dami nyo taon-taon. Di ba sabi ko, ang project ko is to rewrite our literature. Ang dami nyo. So, asarin namin kayo sumulit ng ngayon, Kung may time ako at meron akong lakas, gagawin ko lahat yun. Yun ang aking proyekto. Kung di ko magawa, dahil nga marami akong sinayang. Pwede akong akusahan ni San Pedro na ikaw, marami ka pang dapat ginawa, hindi mo ginawa nung nandun ka sa Pero nasa ngayon lupa. nakikita namin kung alam mo, magtatawag ng isang Pilipinong gagawing nominado para sa Nobel Prize. Chika yan. Ano masasabi niya? Chika yan. Pa kayo dyan? Kasi kung di man si Francisco Sionulis kayo nakikita na National artist nga ako Niwala sa nung araw na nagsisimula kami, wala pang national artist noon. Nung panahon na yon, niwala sa isip namin na magkakaganito kaming nagsimula noong 1960s. Wala, ang nasa isip lamang namin noon, meron kaming nararamdaman na dapat namin gawin para baguhin ang panitikan sa Pilipino. Yun lang. At yun lang ang aming ginawa. Paano, naging palaan pa kayo ng ibang mga posisyon? Naging dekano kayo? Hindi ko, wala sa plano ko yan. Ngayon, ang mas pinaplano ko lang ay kung ano yung aking susulatin. At kung ano yung aking ituturo. Yun lang ang pinaplano ko sa aking buhay. Yung pagiging magkakaroon ka ng katungkulan o ano. Kung ano yun, para sa akin, mga bonus lang yan sa buhay ko. Ngayon po, may bagong dimension nga pala, yung pagkakaroon ng field calls. Ano yung masasabi niyong dagdag sa inyong... Yun, nakita ko isang mahalagang bagay yun na kinakalimutan. Sige nga, sir. So, palagi ko narinig, ganito ang mangyayari. So, nagpasim muna ako na magkaroon ng pagkakataon na buuin yung field calls. Ano nga ba yan? Pilipinas? Filipinas, Licensing and Collecting Society. At ano ang inyong hangarin dyan? Ang hangarin, protektahan ang copyright ng mga writers at makatulong para kumita yung mga writers. Isang bagay yun isang angulo yun ang hindi na asikaso. So, ngayon, buhay na yung field calls. Nag-resign ako. Hindi na ba kayo? Hindi na ako. Nanalo kayo sa huling... Pero nag-resign ako. Bago yun. Bakit nyo ginawa yun? Dahil kailangan kayo muna. Tapos na yun Tapos na yan Gusto ko lang ma-organize. Kikita na yun Yayaman ako dun Mayaman na kayo. Hindi. Sabihin na naman ng mga tao, kaya ako in-organize yan para lang kumita. May ganun kasi akong critics Ang sinusundan ay, kaya nga ako ganito dahil hindi na ako mahirap.
Yung ganon. Kailangan kasi, ang tingin nila kasi, ang writer dapat mahirap. Iba yung aking tingin naman sa buhay. Dapat ang mga artist magkaroon ng economic independence. Kung hindi, ay hindi niya magagawa yung gusto niyang gawin. Hindi siya makakapag-isip ng tuwid kung gutom siya. So, kailangan bigyan siya ng financial aid, economic assistance, insurance, at yung PhilCol sa isang paraan para gawin yon. Ang pangarap ko nga, dumating ang panahon na anong tawag dito, magkaroon din ng parang Mowel Fund para sa mga writers. Kung mangyayari yon, kahit paano, pag namatay writer, at least may libreng kabaong, hindi ba yung mga gano'n, no? Hindi yung babalutin ng banig at tatapon sa ilog. Bukod pa ho ron, yung isang pinaglalaban niyo pa rin at ngayon nagpapatuloy kahit wala na kayo sa sentro ng wikang Filipino. Yung pakikipaglaban niyo para sa wikang pambansa. Kosa ko yun, Sige na nga po. pambayan. Kasama yun. At nababalita na kayo rin ay magiging punong komisyoner. Masyado ng kang Komisyon ng chismoso. Wikang Pambansa. Masyado kang chismoso. Hindi ko... Nakalat na sa PhilCOA. Masyado kang maraming nagiging kainuman. Yun tungkol sa wika, nung pang nagsimula ako maging seryoso sa pagsulat, bahagi na yon ng aking decision. Dahil nagsimula ako English eh. Kaya nga ho. Bakit ako nag-shift? Kasi at nag-concentrate na lang sa Pilipino. Kasi nakita ko, na-realize ko as early as the 1960s na napakahalaga ng pagsulat sa Pilipino at ng pag-develop ng isang wika na bibigkis sa mga Pilipino. Hanggang ngayon, at tumitibay lalo yung paniwala ko na ang wika ay isa sa mga parang mahalagang kawil para bigkisin ang bayan eh. Kaya hindi mabigkis-bigkis ang bayan ay dahil nagsasalita sa maraming wika. At lalo na ang mga edukado ay nagsasalita sa wika na hindi naiintindihan ng bayan. So kailangan yun ang aking kosa. Kaya kung maaari lang yun nga parang i-restart mo yung engine ng history ng Pilipinas na nandun na kagad yung wika komponente at nang hindi ka mukha ngayon na naliligaw pa ang napakarami. In fact, pag kinausap mo yung ating mga politiko o kahit yung mga edukado natin dito sa University of the Philippines, marami ang hindi naniniwala na kailangan ng wikang pambansa. Naniniwala sila na pwede silang maging makabayan nang hindi nag-i-espouse ng wikang pambansa. At yun ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay matabang ang suporta sa wika. Bukod sa pangyayari na talagang maraming ang hilig ay Ingles. At hindi talaga, makikita mo naman yung lahat ang hilig ang Ingles, wala talagang contact sa masa yun eh. Kaya hindi nila iniintindi kung ano man ang mangyari sa masa. Pero ako habang nararamdaman ko yung buhay ng masa, lalong tumitingkad sa akin yung paniniwala na ang wika ang isa sa paraan para una mabigkis tayo dahil yun naman ang unang step para tayo ay umunlad. Kung hindi tayo mabibigkis, hindi tayo unlad. So, bukod sa paglalabas ng diksyonaryo, pagpili ng mga salita ng taon, ano pa mga proyekto niyo po? Yun naman, yun ginagawa ko yun para sa intelektualisasyon ng wika. Kasi mahalaga yun eh. Hanggang ang wika ay tinitingnan na pambakya. Hindi nakakapagpahayag ng matataas na kaisipan. Hindi nagagamit para sa mga pag-uusap na seryoso. Magiging laging mababa ang pagtingin dyan. Kailangan itaas mo. Una, sa pamagitan ng paglikha nga ng mataas na uri ng panitikan. Ikalawa, pakita mo na ito ay
merong kapasidad para gamitin sa lahat ng uri ng komunikasyon. So, ang paglalabas ng isang makapal na diksyonaryo ay, kasama yun sa, anong tawag dito, sa mga kahingian, mga requirements ng isang national language. Magkaroon ka ng isang standard at makapal na dictionary na yun ang magiging source book ng mga tao para gamitin yung wika sa iba't ibang bagay. So, yun. Hanggang pocketbook ang isip mo, hindi ka mananalo. Kailangan meron kang makapal na, kasing kapal ng Webster Dictionary para ipanalo mo yung wika mo. Walang wika na pocketbook lang ang dictionary. Yung pag binabalikan po natin, yung panitikang Filipino, maligaya ho ba kayo? O particular yung panila ang Filipino? Well, maligaya naman ako in the sense na malaki talaga yung pag binalikan ko yung sinimula namin noong 1960s at saka yung ngayon, kitang-kita ko kung gaano ka iba yung nagaganap ngayon at kung gaano ka laki ang pinagsisimulan, gaano kataas yung pinagsisimulan ng mga kabataang manunulat. Kami nung araw, tangang-tanga buti kayo ngayon, marunong na ng lahat. Ay, yayabang na inyo kung ano-ano yung mga ginagawa ninyo ngayon na hindi ko nga maintindihan. Pero nung araw, wala yun. Nabasa namin yung, halimbawa yung hudhud na ginawa ninyo. Parang yun na yung, kung binabasa namin nung bata, yung Doktrina Anak Pawis. Pag binasa mo, parang nagawa na lahat. Nung binasa namin tong inyong huling aklat, parang ito na yung kumbaga imbitasyon sa susunod na uri ng ang tula. Ito na buhay ba yan? Yung postmodern. Ewan ko. Halo na Ewan ko, hinahan nyo kami. Kumbaga, napapauna kayo hindi ko kasalanan yun. Nagpapauna. Hindi, palagay ko, simula lang yan. Simula lang yan. Ano yung susunod? At bahagi lang kasi yan ng aking proyekto para ipahayag yung aking perception, hindi lamang ng panitikang pambansa, kundi ng yung pag-reimagine ng ating bansa. Reimagining the nation. Ano pa yung maasahan namin na dadating? Pag nire-imagine natin yung ating nation, marami tayong gagawin Unang-una, itatakwil mo yung ginawa mo ngayon. Ano yun? Yung pagsulat mo bilang isang Tagalog writer. Kailangan ngayon, yayakapin mo yung buong archipelago para kang si Connie Alaras. Dapat siya maging UP president natin. Tapos di ba? Pamathalaan. Yung buong Pilipinas, sayakapin mo. Pag niyakap mo yung buong Pilipinas, makikita mo na ang dami palang nawawala pang karanasan sa iyong buhay. Di ba? So, at yung karanasan na yan, ang muling magpapataas sa kamalayan mo bilang isang Pilipino. At bilang isang manunulat. Ano pa yung maasahan namin lalabas yung libro na... Secret? Hindi. Yes, para... Marami Ako'y nasa pipeline ko ngayon at I think mga around 10 projects. So, hindi ko alam kung alin doon matatapos ko. Bakit nyo ito ginagawa, sir? Pwede na nga kayong sinabi ko na nga sa iyo na una, ayoko mahuli. Ikalawa ay nire-write ko yung buong literature ng Pilipinas. Hindi ko naman magagawa yun Okay. Pero yun ang aking ambisyon, di ba? Magandang dahilan para hindi ako sumuko. Nakikita niyo ba kung saan nanggagaling yung inyong... Sa pinagmulan yan, pag binabalikan natin yung talambuan? Hindi ko alam. Para ang nangyayari sa akin, habang tumatanda ako, yumayaman yung aking imagination. Mula sa isang Pramdi, isang country boy na walang nalalaman kundi magtugma at sukat, di ba? Ay na-introduce ako sa daigdig, nagkaroon ng global experience, pero at the same time, yung aking
kung totoo siya, napakasarap mag-global eh. Pero, pinipilit kong labanan yung tukso dahil sa palagay ko, mas kailangan kong magtrabaho para sa national, hindi sa global. Ayoko maging Jesus Christ. Okay. Bilang panghuli, sir, paano nyo gustong maalala? How would you like to be remembered? Lover? Hindi. Teacher. At makata. Yung ganon. Mabuting ama. Ayun. Mabuting ama at mabuting kaibigan. Masamang kaaway. Ganon siguro. At nagsisikap lagi para makatulong sa kapwa-tao. Di ba? Okay, sir. Salamat. Nagising ka na ba isang hating gabi sa ibang lupain at ibang babae ang katabi? May lansa sa sahig ng lagas na bote. Ang pagod na pinto'y sarado at kampante. Di mo mapipigil ang pamumulaklak sa utak ng iyong maghapon ng tamis at talakhak. At mangingiti ka kapag naaninag ang hubad na dibdib na di nakumutan ng liwanag. Ngunit mag-ingat ka. Lagyan mo ng muhon ang daloy ng isip. Pagpasok ng tinig mulang noon ay parang propetang biglang magsesermon hinggil sa hiningang iniimpok mo lang sa kabaong, o parang makatang magsisentimental hinggil sa bandila, pamilya, o kubong minamahal. Itinago niya ang kanyang dila pagkat laging nagtatagis ang mga ngipin. Itinago niya ang kanyang mata pagkat ang pilak ay kumakalansing. Itinago niya ang kanyang tainga dahil makamandag ang bulong at talumpati. Itinago niya ang kanyang ilong dahil ayaw niyang bumagsak sa pusali. Itinago niya ang kanyang paat kamay at naging isa siyang buwal na punong kahoy. Itinago niya ang kanyang ulo at leeg at naging isa siyang gusgusin at lumang ataol. Nang itago niya pati budhi at puso, nabuhay siyang muli at nakarating sa malayo. Labis tayong lango sa mga pangalan. Labis tayong lango sa mga pangalan. Mula sa espasyo, distansyang masaklot ng matang kahaman sa planeta at buwan, hanggang sa tinistis ng mga atomo. Mula sa kalakhan hanggang sa kawalan, isinilang itong kakambal ng unang nulas na kataga. At ngayon isa ng higanting bantayog ng sibilisasyon. Halaman at hayop, insekto at isda, konkreto at abstrakto, likas at imbento,
anumang kemika at turnilyo ng motor habang sumisikip sa mga pangalan ang hardin ng bungo ay iba yung laurel sa komunikasyon. Ang daloy ng hangin ay siksik sa ngalan. Ihiga ang isang abalang Asyano o kahit na isang nakakalbong Pranses, dikdikin ang utak at ang makakatas ay mahabang lista ng mga pangalan. Pangalang malamig, pangalang mainit, pangalang bilugan, payak na pangalan, pangalang may hatid na tinggat pulbura, pangalang namatay bago isinilang, at isang himala, di sumasambulat ang dagat at lupa sa dami ng ngalan. Labis tayong baliw sa mga pangalan. Mga alaalang mapaklat matamis. Mga etiketa ng dalirit damit. Puok na tipanan, sa uladong puok, o puok na ayaw balikan man lamang ng mga sapatos. Mga kaibigan at mga kaaway. Si Andres, si Nora, Ricardo at Pura. Ang bawat tarheta ay sinisinop man din sa tanging kabinet, metal at disusi ng silid gunita upang halungkatin, saka sariwain, lamukusin kaya sa okasyong angkop bukas makalawa. Ngunit ang pangalay, pader at lapida. Selyadong libingan sa ako, sa ikaw, sa aming marilagat na iilawan, sa inyong balibid ng mga alarma. Ang mga pangalay bantas sa damdamin, muhon sa tahanan, at mga daigdig na nababakura ng alambring tinik. Kay daming direksyong dapat memoryahin upang mapanuto sa mapa ng buhay. Kanya-kanya tayong mga kontinente, kanya-kanyang mesa, kanya-kanyang sulok na dapat ingatan sa ating pangalan. Ano pat sa ngayon, nauuri tayo sa mga pangalan. Pinagbukod-bukod ayon sa pangalan ng angkan, ng kulay, at ng samot-saring mga katawagan. Si Noynoy ang Pinoy, si Norang Tindera, si Ricardo Torres, at si Purang Tanga. Ang bawat pangalan ay tatak ng uring kinabibilangan, puntod o kastilyo ng ating tadhana. Eskudo o batik na dapat igalang, ipagparangalan o kaya itakwil. May isang nadapa sa pasang dalita at ang kutya ng iba, palibhas ay tanga. May isang nadulas sa hagdan ng marmol, ang kahul ng aso'y ambisyoso kasi. Paglagpak ng guwantes sa butuhang pisngi, palakpak ng iba'y kay nobleng lalaki. Pagkat batas ito'y batas na susundin. Nang dahil sa ngalan, ang maaabot mo'y hanggang dito na lang. Pati kakanyahan ay matatakdaan ng batas ng ngalan. Sabihin ang ngalan at huhulaan ko ang laman ng bulsa't likaw ng bituka. Ang pangalan mo ba ay binibigkas mong may abo at asin?
Pangalan ba niya ay napapakinggang metalik at bughaw? Magkagayunpaman, ayokong ibilang sa mga makatang may alak at pulot ang bibig at atay. O ihanay kaya sa mga marangal na kilatis ginto ang tunog ng ngalan. May marmol at bronzing letra pati puntod. Nais kong isumping ang leeg at bisig sa nakararami at walang pangalan ang pagkabusabos at magpakilala. Si Rio Alma po, isang anak pawis.